Okay, kanina doon sa bandang likod, may bumubulong sa akin. Pastor, 1:30, nakakaantok yan. Makatulog sila. Alam niyo, pag inaantok kayo sa topic natin ngayong hapong ito, hindi kayo tunay na single. Di ba? Okay. Aantokin ba kayo? Romantic love, intimate love and affection sa pag-uusapan natin ngayon. Sa kasaysayan ng mundo. Romeo and Juliet, familiar ba? Anthony and Cleopatra. Para siguro sa mga kagaya kong medyo aged na. Ano ba yan? Si V and Edgar. And Nora and Pete. Okay. Blanco lahat. Wala nakakaintindi. Okay. Siguro, baka baka sino ba mga sikat ngayon? Well, sa Amerika, andyan si Taylor Swift and si Kelsey. Okay. Sa Bible, mas familiar kayo, of course. Andyan sino? Si Samson and Delilah. David and Marami. Oh, marami, no? Okay. Marami yan, ano? Pero, ito naman ang tanong ko sa inyo. Sino nakakakilala kay Boaz and Ruth? Aba, marami nakakakilala. Okay, so sige. Ang ating magiging paksa ay ating hahanguin dito nga sa aklat ni Ruth. No? Sa aklat ng Ruth na tinatawag sa banal na kasulatan. At ang kwento ng Ruth, bagamat parang love story, pero mas may malalim itong kwento. Kwento ng bahagi ng redemptive history, ang kasaysayan ng pagdiligtas, pinakikita ang providensya ng Diyos para dahan-dahang lumabas. No, yung si Haring David, na siyang magiging isang pangunahing larawan or type or foreshadowing of our Lord Jesus Christ. No? So, andyan yung redemptive history, andyan yung isang hentil na kagaya ni Ruth, naging kabahagi ng angkan ng ating Panginoon na again, foreshadowing the coming of the Gentiles. So napakaraming malalim na leksyon na pwedeng mahango tayo. Pero hindi yan ang pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Ang titingnan natin, isa sa mga subplots, ng aklat ng Ruth, at yan ay may koneksyon sa ating paksa ngayong hapong ito. Basahin lang natin. Yung chapter 1 muna, tsaka yung dulo lang, yung simula at dulo. And I trust medyo familiar naman kayo sa story itong aklat ng Ruth. So, Ruth chapter 1. Now, first of all, ito ay maaaring kinatha ni Propeta Samuel. Medyo hindi malinaw ang authorship. Pero, nangyari sa panahon ng mga judges, ng mga hukom. Bago magkaroon ng hari, di ba may mga judges? Yun ay panahon na magulo, ups and downs ang kasaysayan ng Israel. At dito nangyari ang kwentong ito. Tingnan natin mismo sa chapter 1, verse 1, malinaw na sinabi dyan, and up to verse 5, in the days when the judges ruled, there was famine in the land. Ayan, nagkaroon ng tagutom. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. The sons, took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years, and both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left, that is Naomi, without her 2 sons and her husband. Now, siguro kung ito yung introduction ng isang love story, teka muna, medyo parang off, But, wait a minute, maghihintay tayo as we jump to chapter 4. Tingnan na lang natin yung huli, 13 to 17, mga kapatid. Buksan nyo na lang. Doon in between, marami nangyari. Titingnan natin yan, a bit of those. At gaya ng alam nyo, ang nangyari after nung binasa natin sa chapter 1, umuwi si Naomi. Yung isa niyang daughter-in-law, si Orpah,
ay bagamat nalungkot, hindi sumama. Pero si Ruth, no? Bagamat talagang malungkot din siguro, iiwan niya yung mga kapwa niya Moabita, ay talagang umakap kay Naomi at sumamang pabalik, no, doon sa malapit sa Bethlehem, sa Judah. Tapos sa chapter 2, makikita natin na siya ay nanggiikan o yung tinatawag na gleaning. No, siya ay nag-ani ng mga trigo o ng mga grains sa isang sakahan na ang may-ari ay si Boaz, na kamag-anak pala nila. Now, sa chapter 3, merong nangyari na mahirap kong ipaliwanag ngayon, mamaya titingnan natin, pero kung alam niyo yung kwento, medyo nakakaano, parang, teka, ano bang sinasabi dito sa chapter na ito? At yan na yung nangyari sa giikan, sa threshing floor between Boaz and Ruth. And finally, chapter 4 ay tinubos na yung kinsman redeemer na concept, napakalaga dito, ni Boaz, si Ruth. At nagkatuluyan sila. Ito na yung maganda na love story. Verse 13, chapter 4, so Boaz took Ruth, and she became his wife. And he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women said to Naomi, blessed be the Lord, who has not left you this day without a redeemer. And may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than 7 sons, has given birth to him. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. And finally, verse 17, napakagandang verse nito. And the women in the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Manalangin muna tayo bago natin tignan ang bahaging ito ng banal na kasulatan. Manalangin ulit tayo, mga kapatid. Our loving Heavenly Father, tunay nga mahina ang aming mga isip. We're so in darkness sa aming mga sariling kalikasan. So we plead for the coming of the Spirit, for the guidance of the Spirit. At nawa, kayo magbakod sa aming kalagitnaan upang hindi magambala ng kaaway ang aming pag-aaralan. Sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. I don't know if you know Nick Vujicic, if I pronounce that name properly, Vujicic, no? Siya ay of Serbian ancestry, pero pinanganak sa Australia. So, malamang Australian citizen siya. Pero kilala si Nick na the limbless evangelist. Yung evangelist na walang limb. Ipinanganak si Nick na merong syndrome na tinatawag na tetraamelia. Kung kayo doktor o alam niyo ito, ako hindi ko naman masyadong alam detalye, but itong tetraamelia is a syndrome daw na ipinapanganak ang isang sanggol na walang kamay at paa. So can you imagine yung isang tao na walang kamay at walang paa? At itong si Nick ay talaga nung maliit pa, napakahirap. Siyempre, yung paglaki niya, even yung mga magulang, nagkaroon siya ng issue. At sabi niya sa kanyang account, he attempted suicide as a child. Talagang nag-attempt siya na magpakamatay sa hirap ng kanyang kondisyon. Subalit eventually naligtas itong si Nick at naging evangelist nga, the limbless evangelist, walang kamay at paa, pero ebanghilista. Pero isa sa mga takot ni Nick, ayon sa kanyang aklat na kanyang sinulat, Love with Limbs, a remarkable story of true love conquering all. Sabi ni Nick, isa sa mga takot ko, sabi niya, is that no woman would ever love me or want to marry me. Sino nga naman ang gugustuhin magpakasal sa isang walang kamay at walang paa? Okay? So ito yung kanyang takot. Pero sabi pa niya, doon sa kanyang testimony, I had many doubts about my fitness as both a husband and a father. No, paano nga naman niya susuportahan ang isang pamilya sa ganong kondisyon niya? Subalit, lo and behold, in 2010, he met Kanae,
medyo Japanese sounding, na-meet niya ito sa isang conference na isang Mexican-Japanese or Japanese-Mexican ancestry. And to make the long story short, after 2 years, kinasal si Nick at saka si Kanae, and later, 1 year later, ipinanganak ang kanilang unang sanggol. I think nagkaroon pa sila ng ilang mga anak. So, kata-kata, ano? Paano nangyari yan? Na yung walang kamay, walang paa, ay nagkaroon ng asawa. At alam nyo, yung tinatawag na intimate or romantic love na ating pag-aaralan ay talagang pwedeng mangyari sa mga unexpected places. Yung mga hindi natin inaasahan, doon ito pwedeng mangyari. At alam nyo, itong aklat ng Ruth, kitang-kita natin ito. No, yung isang pangyayari na parang malabong magkatuluyan, pero sila ang pinagtagpo ng Panginoon at nakaranas ng romantic kind of love. At ito ang titingnan natin. Ano, kasi nga, itong si Ruth, kung tutuusin, kahit naman si Boaz, gaya na makikita natin, parang malabong magkaasawa. No, kung titingnan lang natin, sa human perspective. And yet, sila yung nagkatuluyan. And so yung leksyon na ating hahanguin ngayon, as you wait for God's provision for a spouse, and again, I presume, I assume, and I trust, many of you, 99.9% in this room, ay siguro nag-a-aspire na magkaroon ng kabiyak. If you are that person, as you wait for God's provision, seek to grow in your Christian life. Yan lang ating magiging buod ng ating mensahe. Seek to grow in your Christian life as you wait for God's provision. Una sa lahat, tingnan natin, for single women, ano yung pwede nating matutunan dito kay Ruth? Dito, for single women. So si Ruth, kung merong votation doon sa kanilang kapanahunan o sa kanilang komunidad, the least likely to get married, again, sino yun? Malamang ang manalo si Ruth. Bakit? Imagine si Ruth ay isang balo, isang widow. Normally, sinong gustong mag-aasawa ng widow, no? Siguro yung mga lalaki, normally ito, ay ang hinahanap ay isang wala pang asawa dati, no? So, doon na lang, medyo, na siya doon, ano? Parang, tawag yan, stigma na yan, no? Na negative point. Hindi lang yan, mahirap si Ruth. Hindi sila mayaman. Kaya nga, di ba, umalis sila nung magtagutom. At nung bumalik, ay nakikiani na lamang siya doon sa kanilang lugar. At hindi lang yan, siya ay pwedeng magkaroon din ng racism pagkat siya isang Moabita. Sino ba itong mga Moab na to? Di ba sabi sa Judges 3 verse 12, and the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Ito yung vicious cycle, no, sa Judges. Gumawa na naman ng kasamaan. Ano nangyari? And the Lord strengthened Eglon. At sino ba si Eglon? The king of Moab against Israel, because they had done what was evil in the sight of the Lord. Ginamit ng Panginoon yung mga Moabita para parusahan ang mga Israelita. In short, mga mortal na kaaway nila ito. No, bagamat nung panahon na yun, siguro merong peace, no? Kaya nga nakapag-travel doon, no? Si Elimelech at saka yung kanyang pamilya. But still, galing ito sa banyaga, no? Parang kumbaga, foreigner ito. And yet, against all odds, gaya nakita natin, parang they live happily ever after, no? Doon sa chapter 4, di ba? Ba't nangyari yan? Tingnan natin dito sa buhay ni Ruth. Number 1, notice that Ruth was faithful in her spiritual and daily duties. Naging tapat si Ruth sa kanyang tungkulin sa Diyos, mga spiritual duties niya, at sa kanyang pang-araw-araw na gawain. So, Ruth 1 verse 16, nung pinapauwi na ni Naomi yung kanyang mga manugang, dahil balik na siya sa Bethlehem, di ba? Pinauwi na niya. Kaya si Orpah nga umuwi. Kahit lungkot na lungkot, umalis, no? Maganda ang kanilang samahan, apparently. Pero si Ruth, ano ang sabi ni Ruth kay Naomi? Do not urge me to leave you or return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Diba, napaka-famous words na yan, no? Coming from the lips of Ruth. No? Ay, siguro nakita niya yung kabanalan ni Naomi.
Siguro somehow andun yung faith and obedience to Yahweh. At hinangaan ito ni Ruth. At siguro nagkaroon sila ng family devotions, family worship. At doon na-convert itong si Ruth. Kaya handa siyang sumunod sa Panginoon. Kahit na alam niya na pag siya ay nagpunta dito sa lupain ng Israel, magiging foreigner siya. Widow, poor, foreigner. Kumbaga, lahat X, Wala halos check. Kung titingnan natin yung mga desirable qualifications of a woman. Hindi lang yan. Naging tapat itong si Ruth sa kanyang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ruth 2 verse 11. Ano ang sabi niya ni Boaz? But Boaz answered Ruth, kung magkausap na sila, all that you have done for your mother-in-law, kay Naomi, since the death of your husband has been fully told to me. Kumalat na pala yung balita, yung ginawa niyang kabutihan sa kanyang nanay, kay Naomi, kanyang mother-in-law. And how you left your father and mother and your native land and came to a people that you did not know before. Kumbaga, ikaw na-convert sa pagiging isang Israelita. At iniwanan mo ang iyong bayan. Nakarating sa akin yan. So somehow kumalat yung balita. Hindi naman siguro kalakihan yung kanilang syudad. Maliliit lang naman ang bayan nun. Pero still, kumalat yung balita. Yung kabanalan ni Ruth o yung kanyang pagiging devoted sa kanyang mother-in-law at sa kanyang Diyos at bayan ng Diyos, kumalat. Hindi lang yan, araw-araw siyang masipag na nag-aani. Kasi alam niyo naman, ang panahon na yon, pag ikaw ay mahirap, o kaya ay orphan, o kaya widows, yung the poorest and most vulnerable, ay nagsabi ang Panginoon, pag mag-aani kayo, di ba, kunwari, square, yung inyong farmland, huwag nyo namang lahat ng tabi-tabi ay inyong talagang aanihin, wala nang, kahit yung ibon, wala nang makain, kundi yung tabi, iwan nyo yan. Hayaan nyo hindi eksakto. Yung inyong ani, hindi mauubos lahat. Para yung mahihirap, pwede silang makiani dun sa mga nasa edges ng inyong mga sakahan. So para itong benevolence, kumbaga, benevolence activity nila. Kaya sa Ruth 2, verse 3, nasabi diyan, so she, Ruth, set out and went and gleaned in the field after the reapers. After the reapers. Kasi mauuna yung mag-aani, yung may-ari ng farm. Ang may-ari, si Boaz pala. Uunahin yung mga, kumbaga, legal na mga alipin o mga katulong ni Boaz. Pag natapos na yon, susunod na yung mahihirap. At pupulutin yung mga matitira. So yun ang ginagawa. Yung hirap na trabaho nun. Tsak na mainit yon, kahit pa malamig. Kung winter man, ang hirap pa rin. Kasi malamig, mainit. Hindi birong trabaho yan. Backbreaking ito. At ito yung ginawa ni Ruth. At dyan, anong sabi doon sa Ruth 2, verse 3? And she happened. Ganda ng words, She happened. Pero alam natin, because God is sovereign, talaga bang she just happened? From the human perspective, yes. But from the divine perspective, we see the providence of God. She happened to come to that part of the field. Malawak kasi yung mga sakahan doon sa kanilang sa kanilang kumbaga barangay or village. She came to the part belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. Kamag-anak pala. Doon siya dinala ng Panginoon without her knowing it. Ang kanyang nasa puso lang, kailangan namin mamuhay ni Mami, Naomi. Kailangan namin magtrabaho. Siguro matanda na si Naomi, baka meron ng rayuma. Dito ka na lang, nanay. Ako na lang ang mag-aani doon. Meron akong bag, meron akong, tawag yan, yung bayong, at pupunuin ko yan. At least makakakain tayo araw-araw, nanay. Diba? Dati alam ko, siguro ganun yung conversation. Pero doon siya dinala ng Panginoon sa farm mismo ni Boaz. So kung i-apply natin sa atin ito, hindi naman ibig sabihin, bukas maghahanap na kayo ng mga sakahan. At kung kayo, saan kaya ako pwedeng maghanap dito ng palayan? Punta tayo sa Nueva Ecija o sa Tarlac, marami doon. Okay.
Sabi nga, slow down, slow down. No, hindi naman yan. Dito ang ating makikita, habang nag-iintay ng tinalaga ng Diyos sa atin, ay mahalagang maging faithful tayo lang sa ating mga regular na gawain. Mga spiritual duties, day-to-day duties natin. Alam nyo, ganyan ang nangyari kay Maria. No? Maaaring kilala natin si Hudson Taylor, very famous for China Inland Mission. A giant, an evangelist. At nagtrabaho siya para marating yung mga looban, hindi lang yung mga coastal. Kasi dati, puro coastal lang yung evangelism. Gusto niya marating yung kaloob-looban ng China. Paano niya gagawin yan? Siyempre, naghanap din siya ng mga pangasawa para makatulong. Mabuti, dyan na nakilala si Maria Dyer, na anak din ng mga misyonaryo, at doon sila nagkakilala, doon sa kanilang pag may ministeryo mismo sa China. At kaya sila doon pinagtagpo ng ating Panginoon. So, ang punto ko lamang dito na sana makita natin ay yung pag-iintay, kasama dyan yung faithfully ating dinidevelop by God's grace ang ating mga gifts and talents, at tayo ay naglilingkod sa Panginoon, at doon sa paglilingkod na yun, doon natin mamimit yung inihanda ng Panginoon para sa atin. Pero kung ang ating attitude tsaka na lang akong maglilingkod pag pinakita na ng Panginoon sa akin, yung para sa akin, no? Hindi ko pa makita kaya pero wala pa akong gana. Baligtad, no? Unahin natin yung gana sa paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa yung sarili nating mga gawain, saan man tayo dinala ng Panginoon. It can be in the church, ano yung mga tungkulin natin doon. It can be at home, sa bahay natin, ano ba yung mga maaaring maghugas ng pinggan, maglaba ng damit, ano man yung mga day-to-day duties na yan, at maging maaaring sa ating workplace. Maaaring andyan tayo, pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho. The best way, listen to this, single women. Women muna tayo ha. Mamaya yung men, maghintay lang kayo konti ha. Okay na? Okay ba? Okay, wala pa nakakatulog kahit yung mga men? Gising pa ba tayo? Okay? The best way to find Mr. Right, single Christian woman, the best way to find Mr. Right is to do right. Kasi Mr. Right Christian is looking for a godly woman or woman, yan ang hinahanap niya as the most important criterion for him. If you want to find Mr. Right, naghahanap kasi, ang hinahanap kasi niya is a woman who is living a godly life. Kung he is Mr. Right, no? Kung tama ang kanyang mga pagdedesisyon sa kanyang buhay, at kung siya ang hinahanap ninyo, ang pangunahin sa kanyang criterion is to find a godly spiritual woman na kagaya ni Ruth na handang iwanan ang lahat para sundin si Yahweh at makasama ang kanyang bayan. If you're that kind of woman, then by God's grace, I believe, no, diyan kayo handang-handa na makilala si Mr. Right. Now, I'm not making a prophecy na parang sigurado ito, gawin nyo lang, bukas, andyan na si Mr. Right. No, hindi ko alam kung anong mangyayari. But what I can say is, this is the usual way na ginagamit ng Panginoon para makilala natin yung para sa atin. Maging tapat tayo. And if I may just also, reiterate and just support yung binanggit ni Pastor Rene kaninang session, maaaring meron dito na hindi pa sumuko sa Panginoong Jesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Maaaring may kinakausap ko rito, isang babae na naimbitahan kayo dito, medyo hindi niyo pa alam masyado, ay ang napakahalaga muna sa lahat ay makilala natin ang ating Panginoon, Jesus, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Bali, hindi mag-a-apply itong mga sinasabi ko sa inyo hanggat hindi ninyo ito nagagawa, na kayo ay magsisi sa iyong kasalanan, talikuran mo ang mundo at akapin mo si Jesus bilang iyo lamang Panginoon at tagapagligtas. At yan ang una naming hamon para sa iyo. Kung ikaw ay narito ngayon bilang isang bisita, bilang isang kabataan na maaari na imbitahan lamang dito. Yan ang aming hamon para sa inyo. But then secondly, not only Ruth, live a godly life, commit siya muna sa Panginoon. Ikalawa, pansinin niyo, si Ruth sought counsel from mature women. Especially woman, si Naomi. She sought counsel. Saan natin makikita yan? Sa chapter 3, one of the most difficult
passages in the Bible, and even to us pastors, to preach upon. Itong chapter 3, parang pwede natin masabi, what goes on in the threshing floor should remain in the threshing floor. Parang hindi natin dapat ipagkalat. Kasi ano sabi ni Ruth kay Naomi, Naomi kay Ruth, in chapter 3, nung malaman ni Ruth na nagigiikan o nag-aani si Ruth sa farm ni Boaz na kamag-anak ni Elimelech, part of their clan, and therefore a possible redeemer. Now that important concept is talagang napakahalaga dito, na yung kamag-anak ay tutubusin, no? Yung mga pinagkakautangan ng kamag-anak niya. At in some cases, na gaya nito, pwede rin pati yung asawa nung namatay ay kanyang maging asawa. No, again, very yung batas at saka yung practice diyan, dito sa Israel sa Old Testament. But in verse 1, then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not seek rest for you, that it may be well with you?" Yeah? Di ba dapat kung lang hanapin na makakabuti sa'yo? Ano yung makakabuti sa'yo? Ruth, verse 2, "Is not Boaz a relative with whose young women you were sa farm? See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor." No, siya ay yung winnowing is yung parang hindi hiwalay, no, yung grain from the shaft, no. Usually hangin ang ginagamit para maghiwalay, no. At sa gabing ito, hindi natin alam bakit gabi, no, but some reason gabi. Verse 3. Ito na yung dito, somehow nakakasinda. At bago natin i-apply ito, you have to be very careful, no, women, no. I caution you, okay? Pag muna natin i-apply agad-agad ito, I'm just simply saying, siya ay tumanggap ng counsel. I'm not saying this is for you, and this word is our counsel for you. Verse 3, "Wash therefore, and anoint yourself, and put on your cloak, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man, until he has finished eating and drinking." Siguro marinig ni Ruth ito. Para siguro umiikot yung kanyang isip. Sa kaya papunta si nanay nito? Ano kaya nainom ni nanay kanina? Bakit? Teka muna, parang iba yung pupuntahan nito Okay. Do not make yourself known, Okay. Wash yourselves, anoint yourself. Maligo ka, magpabango ka, suot mo yung maganda mong damit. Verse 4, "But when he, the man, Boaz, lies down, observe the place where he lies. Then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do." What? Nasa Bible ba yan? Ako ba yung binabasa ko? Diba? Kami mga pastor. Of course, hindi namin ito pwedeng ipayo sa inyo. So, again, ang daming cultural background nito, ang daming mga possible meaning and deeper meanings. But even in the way it was written, parang andun daw yung parang double, merong word na French and English, entender, yung parang double meaning, Parang ano ba ito? Is it ba yung sinasabi? Meron ba itong mga parang sexual innuendo and so on? So, again, we don't have that time to go into all of those details. Pero ito yung pinayo. Again, let's stick to to the point. Huwag natin masyadong problemahin yung text for now. But this is exactly what Ruth did. Ito yung ginawa ni Ruth. Ganun yung kanyang pagsunod sa isang mature women. And apparently, a Christian woman, kaya nga na-convince niya na yung kanyang daughters-in-law, si Orpah at si Ruth, na in a way, talagang maging devoted sa kanya kung hindi man sa Panginoon niya. Sinunod niya ito. So for now, let's just stop there for a while. Baka tayo mahulog doon sa rabbit hole ng pagpapaliwanag nitong mga pinagawa ni Naomi kay Ruth. Pero sinunod niya ito. At alam nyo, para sa inyo, bilang mga single women, napakahalaga ng counsel ng more mature women. Dapat ko nasabi yan. Kasi ngayon, merong danger na malaki even from seeking counsel from your pastors. Again, as a pastor, I say this with much, caution and caveat. Sabi nga, dahil alam ko naman, bilang pastor, siyempre mahalaga talagang sumasangguni kayo sa amin. Maganda yan. Pero pagdating sa love life, merong mga inherent dangers
pagdating sa emotion, kung ang hihinga natin ng counsel ay isang lalaking kagaya namin. No, kaya nga sa banal na kasulatan ay merong inutos tungkol sa bagay na ito. But bago yan, halimbawa, merong isang, just to cite an example, there's this article na nagsabi, ang ganito, I'm just quoting from this article. My grandmother, sabi ng isang Christian woman, firmly believe, yung lola daw niya, firmly believe, that the modern practice of men counseling women was leading to an epidemic of good pastors becoming vulnerable to both physical and emotional adultery. Narinig niyo, no? Ngayon daw may epidemic ng emotional and physical adultery. Bakit? Kasi nga itong modern practice na humihingi yung mga single women ng counsel sa kanilang mga pastor. Again, I'm not against it. No? At talagang mahalaga na meron yan. So, and mamaya, explain ko kung paano ginagawa namin. So, sabi ng article pa rin, we have forgotten that God has made a provision for women counseling women. This provision of this ministry of mature Christian women who are qualified by virtue of their experience and testimony of faithfulness to the Word over the years. No? So mga mature women to, hindi lang pumamatanda by age, automatically yun na, no? Hindi naman. No? Ano sabi sa Bible lang nga? Titus 2 verse 3. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slave to much wine. They, the older women, they, listen to this, they are to teach what is good. May parang teaching ministry ang mga older women. Kanino? Verse 4. And so train, teach, train, parang pastor, no? Train the young women. The young women. So the mature women, older women, training the young women. Not only in age, but of course, especially in spiritual age and maturity. Train the young women to love their husbands and children, family, no? So again, of course, kasali dyan yung before the family, siyempre, courtship. No? Pero ito, family, love their husbands, children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands, again, part ng family relationship, that the Word of God may not be reviled. So again, don't get me wrong. No, I'm not saying huwag tayo humingi ng counsel. Kahit ako nagka-counsel din sa mga women, even single women. Pero usually, after mga introductory counseling, I try to find a more mature woman who can continue on with the counseling. No? Usually, pwede ako ma-inform. Once in a while, kinukumusta ko how it's going. Pero hindi ako yung mismong katutok sa counseling ng ganitong klase ng mga situation. Because it's so easy to fall emotionally sa isang person of the opposite sex. And therefore, we have to be careful. Okay, so that part. But then, balik tayo sa talagang point natin. Many women are hurt making wrong decisions about intimacy, romantic love, because they have not sought counsel from more mature women. Yan lang naman ang gusto natin ipunto rito. Huwag kayong mag-solo sa bagay na ito. Why? Because once pumasok itong emotional or romantic love, ito na nga yung tinasabing head over heels, no? Nababaligtad na, lumulutang ka na, everything is cloudy, hindi mo na makita yung tama at mali, pinaniniwalaan mo na lahat kahit na mali na. Kasi nga emotionally na-attach ka na sa guy na yan. And so, Christian woman, single woman, my question to you is, do you have a more mature counselor? Preferably an older woman or women plural that you can ask and confide, your deepest emotions. Sana meron. Kung wala, yan ang panalangin yun. Huwag niyong isolo ang bagay na ito. Pag minsan, magandang humingi ng payo sa mga kapwa natin singles, pwede naman yun. Pero alam niyo naman yung nangyari, di ba? Kay King Rehoboam, nung humingi ng payo sa mga ka-age lang niya, binaliwala yung payo ng nakakatanda, napahamak siya. So kaya kailangan talaga maghanap kayo ng mga counsel. Again, in general, so talking about general principles here. Okay, but then lastly, number 3, meron pa tayong single men, no? Kaya talo na tayo sa number 3. Ruth, okay, live a godly life, prioritize niya ang relationship with God,
Ruth at the same time sought counsel. But di lang yan, Ruth took the initiative when necessary. Ruth took the initiative. Kumbaga yung risk-taking, andun din kay Ruth. Paano natin makikita yan? Balikan natin yung chapter 3 na napakahirap ng ipaliwanag. Ano ang ginawa ni Ruth? After marinig yung payo na talagang, kumbaga kung yung context hindi natin alam, kung just by itself, parang ang hirap isipin, bakit pinayuhan ng ganun ni Naomi, si Ruth, eto namang si Ruth, sinunod. Verse 6, Ruth 3, verse 6. So she, Ruth, she went down to the threshing floor. Alam niyo yung pagkasulat daw, even in Hebrew, parang halos pabulong no? Parang pabulong. Tsaka parang nawala ang Panginoon sa picture. Di ba? Parang, teka muna, what's happening here? No? So if I may just try to, use the same kind of tenor. So she went down to the threshing floor. Papatawa ko sa inyo. So anong isip niyo? Okay. So she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. And when Boaz had eaten and drunk, kahit dito parang nilasing no? Had eaten and drunk, and his heart was merry, harvest time after all. He went to lie down at the end of the heap of grain, yung bungkos ng mga trigo or barley, whatever it is. At midnight, the man was startled and turned over. Why? And behold, a woman lay at his feet. May babae sa kanyang paanan. No, sino hindi man magugulat niyan? Sabi ng iba, ginanaw daw siguro. Kaya nagising, ano? Kaya nagulantang ito si Boaz at ando na may babae. So verse 9, who are you? No? Siyempre, hindi niya makilala, madilim. Sino ba yun? May babae doon. Tsaka siguro mabango at bihis. Hindi niya kilala dahil nakikita niya si Ruth na ang suot para mabasahan siguro. At ito na. Pansinin niyo. Yung sinabi ni Ruth, pansinin niyo kung ano ang sinabi ni Ruth. I am Ruth, your servant. Okay pa doon. Siyempre, kailangan mo pakilala. No, baka kung sino yung akalain, Maria pala or something. Baka hindi magkakilala. No, malinaw. Pero ito yung mabigat na sinabi ni Ruth. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Sinabi ba ni Naomi kay Ruth yun? Kung titingnan natin yung kanina, meron bang gano'n sinabi? After na makilala ka, sabihin mo, spread your wings. Now again, marami dito cultural wala tayong panahon para ipaliwanag, okay? Ibig sabihin lang nito, to make the long story short, you are a kinsman redeemer. Gawin mo yung tungkulin mo para sa akin. Okay? Now, even then, what boldness, what initiative na ginawa ito ni Ruth. Tahasang sinabi na kay Boaz ang kanyang tungkulin bilang malapit na kamag-anak. Okay, now anong application nito? Now again, ang hirap mag-apply nito. Paano ko ba i-apply ito? Lapitan mo ba yung lalaki at sasabihin mo, spread your wings. Okay? Ilang beses na tayo nag-attend ng singles conference. Palagi tayo nagkikita. Hindi mo pa okay. Hold your horses, women. Kahit na hindi leap year ngayon or leap year man, hindi yan ang ibig sabihin nito. Pero, okay. Pero if I may be bold to suggest that there is a wise initiative. There is a wise initiative, especially coming from wise counsel. Lalo na kung may payo, na talaga may nagpayo sa inyo na isang mature Christian women, even your pastor, merong times na kailangan kayong mag-take ng initiative. Paano yan? Well, actually, what you're doing right now is a step in the right direction. Ito na yung taking the initiative ngayon. Nag-a-attend kayo ng mga conference na ganito, nag-a-participate kayo, yung in-announce kanina, October 31, na-calendar nyo ba yan? Okay? If you want to be Ruth, calendar it. Take the initiative. Okay? Kailangan na sa kalendaryo ko yan. Boss, ma'am, sir,
31, kahit may trabaho yan, leave ako sa araw na yan. Because I want to be Ruth. Diba? Taking the initiative, no? Sa bagay na ito. Alam niyo, maraming mga singles now, and this is a wrong, sana hindi kayo ganito, this is a wrong notion. Meron daw mga nagsasabi, stop looking for love. It will appear in due time. Trust God. Huwag mong hanapin. Darating yan. Now, may partly true, kasi nga, God is sovereign. Pero sabi nga niya, ng writer na ito, kung ganyan ang gagawin natin, kung naghahanap tayo ng trabaho, di ba? Sasabihin mo ba sa naghahanap ng trabaho, huwag kang maghanap. Hayaan mo lang darating yan. Siguro raw, maraming Kristiyanong unemployed ngayon. Di ba? Diba? Again, hindi naman ibig sabihin mag-advertise tayo, wanted husband or so on. Of course not. No? Pero meron mga ways by which we can be taking the initiative. Taking the initiative. Getting ready. No? Kung mangyayari ang bagay na ito. And so you can ask yourself, I don't have the answers, but what practical steps can you do? No? Para ihanda yung sarili at para mag-take ng initiative. And this is, again, this part of that process. At kung lahat tayo ginagawa ito, hindi na tayo mapapahiya. Yung iba kasi nahihiya, yung kumbaga din sa conference na yan. Ano, akala nila sa akin nakahanap? No? Diba? Kaya ako lapitan nila ako. Hindi ako pupunta dyan. Hindi dapat ganun no? Hindi tayo magkakahiyaan. Kung natural lang sa atin at normal, na tayo nagpa-participate sa mga ganito. Not necessarily looking for someone, but being faithful to the Lord. And trying to grow in our knowledge sa kanyang banal na kasulatan. And if God is willing, baka doon natin matagpuan ang bawas ng ating buhay. Yeah. Okay. Pwede na yan. Okay, jump na tayo. Maubos na yung oras natin. Okay. Single men. Ito naman. Kanina pa, inantok na yung mga single men. Pero parang mas kisig yung mga men Parang mas ano sila. Okay sinasabi ni pastor Sana na, gawin nyo na. Parang go, go, go. Parang gano'n no? Okay, ito naman sa inyo, single men. Number 1, kagaya din ni Ruth, Boaz lived a godly life. Napansin niyo ba yan, mga kalalakihan? The very words of Boaz in chapter 2, verse 4, nung siya ay dumating sa farm, no? Parang malaki, no? Parang hacienda. And behold, verse 4 ito, chapter 2, and behold, Boaz came from Bethlehem, and he said to the reapers, yung kanyang mga manggagawa, the Lord, Yahweh, be with you. And they answered, the Lord bless you. Now, pwedeng ito ay ano lamang, yung tinatawag na parang expression lang. No? Kasi may mga ibang tao na expression na nila yung tungkol sa pangalan ng Diyos. No? God bless you. Pero malamang, itong kay Boaz, with a sincere heart. No? Kasi makikita natin yung buong buhay niya. Dito, na namuhay siya ng talagang godly person. Chapter 2 pa rin, verse 12. Sabi niya kay Ruth naman, the Lord repay you, Ruth, for what you have done, and a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Saan ka talaga? Ang ganda, kasi doon sa chapter 3, spread your wings. No? Pero sa chapter 2, may wings din But the wings of Yahweh. No? Dito ka talaga humanap ng comfort and refuge. Kaya sana pagpalain ka ni Yahweh. Ang ganda ng mga salita na binigkas ni Boaz kay Ruth. No? So, ganun siya kasincere. At ang kanyang pangalan, napakaganda. Boaz, or Boaz, which means strength, kalakasan. Pwede rin fleetness, mabilis, Pero ginagamit talaga yan sa kalakasan. In fact, yung temple ni Solomon, nung matayo na yung templo, meron siyang dalawang pillars, south and north pillars. Yung tawag sa north pillar is Boaz. Boaz. To denote strength. No, strength, malakas itong poste na ito. Boaz. At alam nyo, ganyan itong si Boaz. No? Bilang isang tagasunod ng Panginoon, he was true to his name. No? Siya ay master ng mga kanyang reapers and servants. At siya ay kinsman redeemer. Yun nga, pinakita niya yung pagiging tagatubos. A bridegroom, a fitting type of Christ, sabi ng isang manunulat. A type of Christ, na siyang tutubos din sa kanyang bayan. Ay ito yung katangian ni Boaz. And while faithfully
again, doing his day-to-day work, overseeing the harvest of the farm, doon niya nakilala naman si Ruth. So application sa ating mga kalalakihan ay para din sa mga kababaihan. Are you preparing yourself by godly living? Ito ba yung ginagawa mong paghahanda? Kung ikaw ay papasok dito sa romantic or intimate kind of love, ikaw ba ay naghahanda by living a godly life? Alam niyo, malamang daw si Boaz ay talagang matanda na. No? Matanda na. Parang malaking tanda eh. Kay Ruth. Ang tawag niya kay Ruth, daughter. No? So, sa marami nagsasabi, baka matanda na. So, hindi dahilan na matanda na tayo, ay huli na ang lahat. No? Sabi nga ng isang manulat, never say never. No? Again, hindi ko narinig kanina yung mga age. No? Age bracket dito ngayon. No? Pero, yan, never say never. Ganyan nangyari kay Boaz. At kung kayo naman ay bata pang kalalakihan, you can prepare early. Si Boaz, apparently, pinagyaman yung kanyang mga ari-arian. Naging masinop siya, malaki yung farm niya, yung giika niya, maraming inaani. Siguro, nung maliit pa lang siya, naging masikap atong lalaking ito. At yun din, pwede niyong gawin yan. Habang wala pang binibigay ang Panginoon, pagbutihin yung trabaho niyo, pagbutihin yung business niyo, kung pagpapalain ng Panginoon, lumago ito, para maging handa kayo balang araw. Hindi naman sa requirement. The best natin narinig yan, no? Kaya Pastor Rene, hindi naman requirement na mayaman tayo, ang dami nating pera bago tayo mag-asawa. Pero wala rin masama na maghanda tayo habang wala pang asawa, na maging masinop tayo sa ating trabaho. Mas mahirap na kasi na magtrabaho kung may family ka na, may asawa, may mga anak, marami ng constraint sa iyong oras. Kaya mahalaga, ngayon pa lang, gamitin mo mabuti ang iyong oras. So seek to be Christ-like more and more. Just like si Boaz ay naging type mismo ng ating Panginoon. So maaaring may kalalakihan din tayong kinakausap dito. Hindi pa kilala ang Panginoong Jesus, naimbitahan lang dito, di pa talaga sumusuko at nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, di pa sumusuko sa ating Panginoong Jesus. Sana lumapit kayo ngayon by faith and repentance, akapin niyo si Jesus, lapitan niyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. So he was faithful, kagaya rin kay Ruth. Secondly, Boaz obeyed God even at the risk of losing Ruth. Bigat ito, ano? Sumunod sa Panginoon kahit baka mawala yung babae sana na parang sa tingin niya ay para sa kanya. No? Number one, he did not take advantage of Ruth in the threshing floor. Balikan natin yung chapter 3. No? Panahon ng harvest to, nakainom ng alak, para sa mga pagan religion, itong mga harvest time is a time of revelry, debauchery, and sexual immorality. No, bahagi na yan ng kultura na kapalibot sa kanila. Harvest time yan eh. No, kaya dito parang, yun nga, yung pagkakakwento, parang, kung titingnan natin, ano, merong mga danger talaga. Pero he didn't take advantage, kahit mas matanda pa siya kay Ruth, at siguro pwedeng maisip niya na, wow, ito na, binigay na ng Panginoon. No, sabi nga, ito na, sa paanan ko na, spread your wings. No? Di ba? Pwedeng sinamantala niya ang pagkakataon na ito. Dahil gusto na ng Panginoong magkaasawa siya, siguro yun ang pwede niyang maisip. Not only that, pwede siguro maisip ni Boaz, this is too good to be true. Matanda na ako. Sabi nga niya kay Ruth, ang daming mga batang lalaki dyan na pwede mong samahan. Pero hindi ka sumama sa kanila. At mas gusto mo yung kamag-anak mismo ni Elimelech. Pero alam din ni Boaz, may mas malapit na kamag-anak. Eh yung mas malapit na kamag-anak, merong right of first refusal. Biro mo, gusto mo na. Nahulog na ang loob mo, ang banal-banal nitong si Ruth. Mas bata kaysa iyo. Andyan na sa paanan mo, cover your wings. Pwede mo sabihin, di ba, kung nang pansinin yung kamag-anak, bahala na. No? Pakasalan ko na agad itong si Ruth. Yung ba ang ginawa ni Boaz? No. Because of his faithfulness to God, first of all, chapter 3, verse 12. And now it is true, sabi niya kay Ruth, that I am a redeemer. Yet, there is a redeemer nearer than I. May mas malapit pa kaysa sa akin. Malapit pa kaysa akin. Remain tonight, and in the morning, if He will redeem you, good. Ay good pa raw. Kung tutubusin ka, good. Ano, iba, mawawalan siya eh. Pero good, sabi niya. Let Him do it. But, if He is not willing to redeem you,
Then as the Lord lives, I will redeem you. Lie down until the morning. Grabe, ano? Kung may mas malapit siya na. Can you imagine that kung lalaki ka ngayon dito nakaupo? Nasa church nyo, may magkapatid na dalawa kayong lalaki, pareho yung gusto nyo na babae. Sasabihin mo ba doon sa iyong kapatid? Di ba, mama na ka na, sige. Mas guwapo naman ako sa'yo. Hindi. Mauna ka na, mas matanda ka naman sa akin, matagal ka na naghihintay. Mauna ka na, di ba? Ang hirap noon. Di ba? Kalimitan sabihin natin bakit ako magbibigay sa'yo? Kung sino sagutin sa atin. Di ba? Pero ito yung ginawa talaga ni Sa chapter 4, nangyari nga ito. Pinatawag niya sa harapan ng mga judges or mga elders of the city. Sabi niya, kamag-anak, pinsan, pinsan, ito, may dumating, ganito, tubusin mo. Sabi ng lalaki, sige, tutubusin ko. Pero sabi niya, kasama yung asawa, pag tinubos mo yung lupa, kasalan mo rin yung si Ruth. Doon, tumanggi na yung kamag-anak. Ayoko, dadama yung aking mana. Again, hindi pa lang detalye. Doon lang kinakasalan ni Boaz si Ruth. Pero the point is, he risked losing Ruth to do what is right. Can we be that faithful to the Lord? Na handa tayong mawala mismo yung romantic affection o yung ating object of our romantic affection just to be faithful to the Lord. Huwag tayong mag-compromise. Baka matukso tayo, meron nga doon, pero pag tayo nag-port doon, aalis tayo sa church, walang church doon, hindi natin alam kung anong mapapagsakan natin, maraming risk. What do we do? Ignore ba natin yung mga risk na yun? Just punta na tayo doon kasi punta na ako doon dahil andun yung emotionally gusto ko. Or even using deception. Maaaring meron mga kailangan kayo ipagtapat ng mga bagay. Ayaw mong pagtapat dahil baka tanggihan ka. Now, that kind of love is the real agape love. Willingness to sacrifice for the good of the beloved. And so young man, single man, Christian man, resist the temptation to take shortcuts. Sundin mo muna ang utos ng Diyos, even at the risk of losing the very woman you think God has for you. But finally and lastly, magusta yung oras natin. He was decisive when the right one came along. Yan. Kung bold si Ruth, ganon din si Boaz. When it's clear that we have the godly woman in our sight, anong ginawa ni Boaz? Action. Saan natin makukuha yan? Ruth 3, verse 18. No? Matapos yung nangyari sa threshing floor, umuwi na si Ruth. Siyempre, ang tanong ng kanyang mami, anak, ano nangyari? Diba? Sabi mo sa akin, lahat ng detalye, kwento mo. Sabi po niya, hindi raw siya, may isa pa Hintay muna daw ako. Ha? Well, sabi ni Naomi, verse 18, wait, my daughter, until you learn how the matter turns out. For the man, Boaz, the man will not rest, but will settle the matter today. He will not rest. He will settle the matter today. In other words, alam din ni Naomi that Boaz is a man of action. Gagawin niya yung nararapat. The problem with some men, I don't know if many men, are that some men are just too timid. And that's why they lose their woman, Christian woman, na sana ay nasa kanila. Again, I'm talking about human, in the human perspective, of course, in God's perspective, divinely ordained ang lahat ng mga bagay. But humanly speaking, maraming mga lalaki ang too timid. They're afraid to be rejected. Sino nga namang, di ba, lalaki, na lahat siguro lalaki, ay takot na nung panahon namin, ang tawag mabasted. No? Ewan ko ngayon kung ano ng term. Ano man tawag yun pag na-reject ang isang lalaki? Ha? Roasted? Okay. Boasted? Okay. Di ba? Now, no risk, no glory, sabi nga, no? In this case. Again, we're using it so loosely. No risk, no glory, mga kalalakihan dito, no? Kailangan talagang kayo ang mag-initiate sa bagay na ito. Lalo sa kultura natin dito sa Pilipinas, mas talagang yung mga lalaki inaasang maging
mas aggressive sa area na to. Alam nyo, in 1525, si Wolfgang, hindi ko nababasahin yung apelyido, napakahaba, German, ay isang monk at sumulat siya kay Luther tungkol sa bagay nito, pag-aasawa. Alam nyo, sabi ni Martin Luther, kasi bilang monk, celibate, single, wala siyang asawa, but dahil nga sa Reformation, dumating na sa Germany, sumulat siya kay Luther at sabi ni Luther sa kanya, it is said, sabi ni Luther, it is said that it takes a bold man to venture to take a wife. No? Sabi ni Luther, a bold man. When you need, what you need, sabi niya kay Wolfgang, what you need above all else, then, is to be encouraged, admonished, urged, incited, and made bold. You see? Yan ang kailangan mo bilang isang lalaki. No, to be encouraged, incited, made bold. Why would you delay, my dear and reverend sir? Stop thinking about it and go to it right merrily. And 1 month later, pinakasalan ni Wolfgang si Anna, and 2 months later, pinakasalan ni Martin Luther si Catherine von Bora, no, following his own advice. And so mga kalalakihan, it takes a certain amount of actually humility, no? Kasi pag ayaw nyo ma-reject, minsan baka dahil sa pride ito, no? Ayaw nyo ma-reject, may pride kayo. Pag minsan kailangan ng humility, no, to make your intentions, your feelings known to a Christian woman, single woman, na maaaring tinalaga para sa inyo ng ating Panginoon. So be bold. And then finally, just with the last few minutes, my encouragement to you as single men and women, a word of encouragement, again, based dito sa ating pinag-aralan, Book of Ruth. First of all, note that God is behind any union of a man and a woman. Ang Diyos ang nagtatalaga ng pagkakaisa at pag-aasawa ng isang lalaki at babae. At dito kitang-kita natin sa buhay ni Ruth at Boaz. Si Ruth na isang mahirap, balo, isang banyaga, foreigner, malabo ng magkaasawa, nagkaasawa ng Boaz na maaaring matanda na, maaaring kontento na, wala na rin plano mag-asawa, but by the grace of God, pinagtagpo ang dalawa na ito dahil sa plano ng ating Panginoon. And so, I hope you will pray earnestly that God may provide for you a romantic partner para maranasan nyo itong romantic love na ating pinag-aaralan ngayon. At hindi lang yan, as an encouragement, notice how God uses marriage or this romantic love between a man and a woman for the propagation of godliness. Hindi lang ito para sa inyo, ito rin ay para i-propagate, paramihin pa ang mga banal ng Diyos. Gaya nabasa natin sa Ruth 4 verse 13, she bore a son, nagkaanak siya, and this very son, they named him Obed, who was the father of Jesse, the father of David. In short, lolo niya yung anak ni Boaz at ni Ruth. Naging lolo ni David. What a privilege para sa kanila to be one of the ancestors of the Messiah. Now, of course, we cannot duplicate that. Hindi na pwedeng mangyari sa atin ito. Pero, God still uses godly marriages to raise the next generation of Christians. Sabi ni C.H. Spurgeon ng ganito, it matters, sabi ni Spurgeon, in matters of doctrine, you will find orthodox congregations frequently change to heterodoxy in the course of 30 or 40 years. Why? You know the answer. That is because too often there has been no catechizing of the children in the essential doctrines of the gospel. In other words, yung next generation lumayo na sa Panginoon. Hindi nila na-train to be followers of the Lord Jesus Christ. At sana kung lulobin ng Panginoon, in 1 year, 2 years, 3 years from now, maaaring meron sa inyo, mamimit ang inyong Mr. Boaz or Miss Ruth, at maaaring magkatuluyan kayo, at sana magkaanak kayo, at dumami ang mga anak ninyo na siyang gagamitin ng Panginoon para isow yung buto ng next generation of Reformed Baptist Christians dito sa ating bansa. And so in summary, mga kapatid, na babae at lalaki, as you wait for God's provision, kailangan ating lesson ngayon, grow in your Christian life. Seek to grow. Pray that you may grow spiritually, in godliness, in the fruit of the Spirit,
And by God's grace, kung makakilala nyo na, at by God's grace, magkatuluyan kayo, sana, kagaya rin ng binanggit sa banal na kasulatan, your relationship will now reflect the relationship between Jesus and His church. How Christ loved the church and how the church submits to her Lord, the Lord Jesus Christ. Sana ito yung maging larawan na inyong aspire, na kaya gusto nyo magkaasawa, is that one day, you will be able to reflect, even though imperfectly, for sure, and yet to be able to reflect, to have that privilege na makita sa ating mga buhay ang kaugnayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Kanyang Iglesia. Sana itong ating maging motibo at saloobin, amongst many others, masama ito sa ating mga motives as we seek that sometimes elusive, romantic, intimate, Christian love. Magwakas tayo sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, we thank you for the precious hour you gave to us. Pinag-aralan namin ang nangyari kay Ruth at kay Boaz sa banal na kasulatan. And our prayer, my prayer, is that you will raise more of like Boaz and like Ruth dito po sa kalagitnaan namin, mga babae at lalaki na una sa lahat ay tapat sa inyo, naglilingkuran sa inyo. At kung yung loloobin din, they will meet someone who they can share their life with, na maglilingkod din faithfully kasama nila habang buhay at magiging larawan ng aming Panginoong Yesus at ng Kanyang Iglesia. Nawa, sagutin niyo ang aming mga panalangin sapagkat ito po ay aming sinasamo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.